But I'd like to start talking about elections and candidates in due time. Siguro leave it last month of I will personally name the candidates and maybe what's wrong with them na kailangan malaman ng tao because you are electing a president. Sino yung pinaka-corrupt na kandidato? Sino yung kandidato na, you know, this is part of, hindi ako namumulitika. I'm talking to you as your president. There are things such which you must know sa aking trabaho. And ito, kailangan ilalabas ko kasi we are talking of elections. We are talking of our country and the next rulers, so to say, so to speak. May importante malaman nila na pero ito bahala na kayo. If you want to believe in me, if you still believe me, I will tell you. But if you reject it, o ayaw ninyong may nawala, ang masasabi ko lang, bahala kayo. Total, it's your country. That's not only mine. And kailangan may malaman kayo na alam ko na hindi ninyo alam because alam ko. Why? Because I'm the president and I get all informations from everybody. And not only that, from personal experience. Nakita ko lang. Nakita ko. Hindi ako nagsabi na magmakarunong ako. From observation, makita mo man. Parang tao nakainom, malaman mo na medyo sumobra siya sa limit ng botilya na kaya niya. Tapos mag-away, tapos magtapang, magsalita, masakit. Kala mo may utang, kala niya may utang yung tao sa kanya. Ganun yan eh. And the talk of our, sa panahon na yun, they were not really, or sa bagay, opportunity comes your way, you jump on it. Maybe it's your destiny to be a president of a republic. Ang gusto ko lang sabihin dito na kung magkampanya ako dahil parang obligasyon ko kasi. So walang personalan to. Because obligasyon ko lang na kailangan masabi ko sa tao. Pero sa lahat ng nakikita ko, para sa akin, with except one, merong issue na hindi maganda. So kung ito maging presidente, baka magpilitan ako araw magyaw-yaw, maging na tuloy ako. Kaya kung na presidente ito, masabi ninyo na may ito si Mayor, may tama niyang, kung yung paniwalaan niya, tama rin na sabihin niya ang nalalaman niya. Now, whether it is my truth or your true belief, bahala na. Basta sabihin ko na ngayon, alam ko. So, sa mga tao ng mga Pilipino, kung maniwala kayo, okay man sa atin. Pero kung hindi, buti rin sa
nothing at stake for me. Wala talaga akong rason bakit maghanap pa ako ng kalaban. O yan lang, parang I am tinutulak ako, may sense of pwede rin magtahimik na lang ako para wala akong makalakalaban sunod maging presidente. Kaya ayaw ko, kandidato ko o hindi, kung yan ang mangyari, bahala siya. At kung sino yung alam nila, tinutukoy ko sila. Meron dyan who say, talagang hindi pwedeng maging presidente. Meron naman dyan ang presidente pero masyadong corrupt. Kala lang kasi ng mga tao malinis pero yung mga nag-transact sa business sa kanya, official business, pati yung mga Chinese nagreklamo na masyadong corrupt daw. Kaya naghihingi sa kanila, sabi kung may magawa ako. Sabi ko, ang magawa ko is to charge him for corruption. It could be under the revised penal code. It could be under Republic Act 3019. Oh, 39, yung Corrupt Practices Act. Tapos yung, well, so many laws to, but fundamentally it's the revised penal code or the corrupt practices. And, ano yun sir? 3070. So, yun lang. Kasi maraming tatanong, bakit ako hindi nagsasalita? Maaga pa eh. Gawain lang nilang pulutan yung kalaban. Tapos, siyempre, ako yung reference point nila. Pati ako madali sa sa galit o sa mahirap rin yan. Kasi ayaw ko ng away eh. Pwede akong maghanap ng away. Mag-retire na ako, tahimik na yung buhay ko. Pero I feel that there are things which I would have to reveal to the Filipino people because it's my job to tell the truth. Wala akong karapatan, I'm not given a privilege of whatever for lying. Ang trabaho ko nga, hindi ko trabaho magsinungaling. Ang sinabi ko, totoo na ngayon. Kung yung mga tao maniwala, bahala sila, eleksyon eh. Kung ayaw nilang maniwala, ganun rin. So, meron naman dito na hopelessly, I think, hindi dapat magpresidente. Medyo kulang talaga. Kulang. Everyday, may sasabihin siya na mali o basta the fundamentals yung of what a person na gusto mo presidente dapat ewan ko lang, pero tandaan ang sunod na kabanata. Tagalog yan, perfectly said. At maghintay lang at huwag mag-apura. Dadating rin yan. Salamat sa taong bayan ng Pilipinas.